Be, the face, be. Ito yung mukha ng bagong gising, guys. So, bibili muna tayong kape sa labas, tsaka sugar. Gusto ko na talaga, kaping-kape na talaga ako. Ano bang uulamin? Tama. Kape. Yung isda dito. Uy, may 3 isda pa. So, ano pa ba? Pero kailangan ko talagang lumabas. And ngayong umaga na to, bibili tayo sa labas ng ulam. Pero bala ko talagang magluluto tayo ng adobong chicken with patatas. At saka, yun lang. Bibili na din ako ng namin, pang 1 week na budget na ulam. And hindi tayo pupunta ng city or doon sa mag-grocery sa mall. Dito lang tayo sa amin sa may labasan. Kasi dito sa labasan sa amin, meron na talaga siyang meat shop, may grocery store, at may gulayan. So, bakit pa tayo lalayo? Diba? So, let's go. Gising na si Kel, guys, pero sabi ko nga sa kanya na ako na lang ang aalis dahil nandun naman si Kuya at saka si Bunso. Alam nyo guys, ganito na talaga yung routine ko. Simula nung lumipat na kami dito sa Jansan. Kasi dati, sa Malungon kami nung kagagaling lang namin ng South Korea. Dito na ako nanganak kay Bunso. Oops. Kailangan talaga guys, pag nagda-drive tayo is left and right lingon din tayo, pati sa likod at saka sa side mirror guys. Alam niyo bang natuto man lang ako mag-drive pero hindi ako yung nag-drive, yun? Driving lesson pala. 'Di ba pag pag nag-apply ka ng license, driver license, 'di ba kailangan marunong ka mag-drive, ganun. Ako naman baliktad, guys. Buntis ako noon nung nag-apply ako ng driver license. Noong mayroon na akong driver license guys, kasi noon hindi pa mahigpit noon eh. Wala pa yung kailangan mo ng driver lesson, mag-driving lesson ka na may certificate ka ipakita yata, ganun. Kasi nung dumating ako 2017 dito sa Mindanao, hindi ganun pa ang requirements eh ng pag nag-ano ka ng driver license. Basta marunong kang mag-drive at saka nakapasa ka sa exam, yun. Tsaka yung medical mo. Pero actually nung nag-take ako ng exam guys, hindi pa talaga ako marunong mag-drive. Nakapasa lang ako sa exam. Then yun, buntis ako noon sa bunso namin. Alain mo, hindi ako marunong mag-drive pero may lisensya na ako. Kaya nung malapit ang mga anak guys, talaga ako. Nag-practice ako mag-drive pero doon sa Camellia. Doon kami sa playground ng Camellia. At ang nagturo sa akin yung bunso naming kapatid. Buntis ako noon. 'Di ba akalain mo yun? Tapos yun tuloy-tuloy na. Nandito na tayo. Ayan, dito kami bumibili ng karne at saka manok. Mura lang dito guys. Kasi kung pupunta tayo ng KCC Mall, mura din naman sa KCC Mall. Pero yung bang isipin mo na lang yung gagasolina mo, dito ka na lang bumili. Tsaka maganda din naman yung karne nila. Hindi siya yung nag-a-ice at talagang fresh. Siya pa na So yun guys, nakakainis. Wala naman silang wala pa silang slice ng chicken. So bibili na lang tayo ng egg. Ilan na nito? Ito.
Okay, ang isa. Ang anong grade 8? Ang ano? Upgrade. Ang grade niya to. 1500 yung ano? 15 large. Large na to? Long is small. Wala. Large na talaga. Ilan ka muna dali? Ang 15 pieces mo? Apo. Yung kanya na to, tignan lang o try lang. Buwan na lang pa. Hindi, on lock eh. Ang nasa palitan din ang lock. Ah, Ano na lang po ang siya? 15. 18 pieces. Stop down. Yan sa asin. So, bumili tayo ng itlog ng 18 pieces. Kana lang. Ilan na? Ay, wala doon na pala ko? Hindi ba na siya dako kayo? Pinakadako? Buka kaya na. Ilan na siya? Nakatabi ng piece dito ka lang. O kung nga sa kilo nga mantika. Ito. Oo, pa. Ano pa? So, binita ka ano guys. Egg na lang tayo. Egg and ano ba? Spam na lang tayo. Yun na lang ang ulamin. God, yung battery ko. Ayaw tawon. Wala pa ko'y budget. Ang tricycle guys. Dikit na dikit talaga sa sasakyan ko guys. Sobrang dikit talaga. So yun na nga guys. Tulad ng kwento ko sa inyo. Kumuha nga ako ng driver license noon na hindi pa ako marunong mag-drive. Nung meron na nga akong driver license, ayun, dun pa ako nag-practice mag-drive. Ngayon kasi guys, iba na. Noon pa kasi yun, mga 7 years ago. Nung dumating ako dito galing from Korea. Kasi sa mga hindi nakakaalam, isa nga pala akong OFW. So pag-uwi ko dito sa pag-uwi ko nga dito sa Pilipinas from South Korea, isa yung sasakyan talaga is napaka-importante. And kung papipiliin nga ako kung sasakyan ba o kasambahay, nako sasakyan ang pipiliin ko mga mare. Madali lang naman talaga mag-drive guys, lalo pat yung automatic. And ayaw ko mag-manual. Ayaw ng uncle ko na mag-manual ako. Nung kumuha ako ng sasakyan noon. Sabi niya sa akin, bakit ka magmamanual? Eh kung meron ng automatic. Sabi niya, pahihirapan mo pa yung sarili mo. Sabi niya, babae ka naman. And bagay sa yung automatic. Huwag ka na kumuha ng automatic. Sabi, ay, huwag ka na kumuha ng manual pala. I mean, sabi ng uncle ko, mag-automatic ka na, bakit ka magmamanual? Kasi ngayon nga daw sabi, mas maganda daw manual, ganito. Pero ngayon na marunong na akong mag-drive ng matic na sasakyan, mas prefer ko pang ito na lang yun, matic, kaysa matutok mag-manual guys. Ang hirap kayo mag-drive ng manual guys, ang sakit sa balikat, ay as in talaga. Tsaka ngayon kasi na panahon guys, talagang halos lahat ng sasakyan, automatic na. Yung uncle ko nga ina, buong buhay niya manual nga daw yung sasakyan nila. Kumbaga ngayon na may mga every 5 years kasi nagpapalit sila ng sasakyan. So sabi niya, sila nga daw na marunong nga mag-manual, eh automatic nga daw na sasakyan ng kinuha nila, binibili nila, dahil nag-evolve na nga daw ang panahon ngayon. Ba't mo papapahihirapan yung sarili mo? E paano na lang daw sa bumper to bumper na na traffic. Totoo naman yun guys. Yung pagkakaiba lang talaga ng automatic na sasakyan guys, alam mo kahit yung bumper to bumper siya, talagang ay as in hindi siya mahirap, talagang napakagaan. Yun lang.
Kailangan mo lang talagang, syempre, mag-ingat ka. Baka kasi makabunggo ka, 'di ba? Ganun naman talaga, guys. So, yun, nandito na tayo sa bahay. And let's go. Magluluto muna tayo, guys.